Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat. Ito ulit si Mike Padua. Nakita ulit tayo sa pinaka-latest weather analysis ngayong araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Enero 11 hanggang 13, 2023. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Nakita ang latest GovSat ngayong araw na ito ng Miyerkules hanggang bukas Huwebes. Meron po tayong low pressure area at nandyan pa rin po siya. Halos nagwawabble po dito sa may South Philippine Sea. Kuha sa stationary, paiba-ibang location niya, at medyo broader po ang kanyang sirkulasyon. Actually, ang tawag po dito sa ibang agencies ay monsoon depression. Okay, may characteristics po siya dahil po ang hangin malapit sa center niya up to about 100 kilometers from the center nitong LPA ay halos walang hangin. Okay, kalmado, light winds. Ang medyo malakas na hangin ay nasa periphery niya. Kaya dito sa may Kabikulan, sa may Eastern Visayas, ay may kasama pong hanging amihan. So, nandyan lang po siya at hindi po ito inaasahang maging bagyo. At ito yung latest natin kaninang 12 midnight, nasa 730 kilometers southeast ng Surigao City, 8.0, 121.9 at sa 8 p.m. Okay? At ang kanyang trough ay patuloy pa rin magbibigay ng maulap na papuwirin sa Mindanao, Siloa Archipelago, Visayas at Southern Bicol. Kasama po dyan ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate at Ticao. At may mga paulan po na makakanasan po lalo po sa Mindanao at Visayas dahil po nitong trough na ito hanggang sa darating pong Biyernes. Okay, so patuloy na magdala kayong payong at kapote dahil po nandyan pa rin ang threat of rain dahil alam natin nasa panahon pa tayo ng La Nina, so patuloy pa rin yung mga ulan at medyo limited ang mga araw na walang ulan. Okay, halos palaging meron rainfall at dito naman po sa dulong hilagang Luzon, Silangang Luzon, Bicol Region at Silangang Kabisayaan, meron tayong amihan. Medyo pahina na pong amihan, but still magbibigay ng medyo preskong panahon. Hindi naman po masyadong kalamigan except for the evening o paggabi or early morning, medyo malamig dahil pagdating po ng Pebrero, yan po ang pinakamalamig na buwan. Based on climate status, yan talagang pinakamalamig sa ating bansang Pilipinas. So, ang hangin ng amihan nasa 20 to 60 kph na nasa coastal waters, but inland po palo lamang po up to 40. Okay? And may mga ulan-ulan din tayong mga kanasan sa mga coastal waters nito, but maninipis lamang, mga drizzles to very light rain, except kung nandito kayo sa trough nitong LPA. Namumuo po yung makapal na kaulapan dito. Nakita natin dito sa ating fast animation mula sa University of Wisconsin. So nakita po natin itong mid-level circulation niya kumakapal, pero yung low level niya ay displaced po. Nasa south niyan. Nandito po yan. Nandito naman po yung kanyang mid-level. Okay, hindi po siya pantay. So it's a sign na hindi siya healthy. Hindi siya organized kasi dapat pantay po yung weather system. Dapat naka-align yung upper, mid at low level circulation ng isang low pressure system o bagyo. At itong mga LPA na ito, hindi naman palaging vertical, nakatagilid po yan. Okay? Naka-sideways. Minsan pag malakas yung upper level winds, displaced talaga siya. Kaya nakikita niyo 100 kilometers from the low level center ang kanyang mid-level. At yung mid-level, andyan usually yung mga ulan, light to moderate to heavy at times intense. Okay, and then saan na tayo? Windy.com, zoom in satellite animation. So yan po, makita po ninyo mga kaulapan sa buong Visayas. May mga ulan po yan, light to moderate to at times heavy. Dito sa Bicol, mostly cloudy. Nung tinignan natin, kasi pag sinak natin sa infrared, akala natin yung pulang yan, may malalakas na ulan. But sometimes, itong mga red color na ito lang yung temperatura ng mga ulap, which is negative 0, negative 20, negative 50, up to negative 80 degrees centigrade. Ganyan po kalamig mga cloud tops. Usually, pag mga ganyan kalamig, binubuhos lagi yung ulan. Kaya lang, we need the weather stations to confirm that. Gaya dito sa Legazpi at Sorsogon, may mga dumadaan po mga red. But sa mga weather stations sila na yun, nasa 0 po. Wala masyadong ulan. May mga light rains din nagaganap.
At gayon din po sa ibang bahagi po ng Kabikulan. So yan ang bottom line yan. Not necessarily na pag pulang-pula, malakas yung ulan sa ilalim, but there are times na hindi pa na precipitate yung rainfall. Kaya kailangan natin radar and weather stations para ma-confirm kung ilan millimeter ang mga ulan na bumabagsak. Okay? And then, punta natin ang pinaka-latest na wind forecast mula sa European model, kundi sa winda.com hanggang sa linggo. So, mamayang hapon, inaasahan pa rin yung epekto ng mahinang hanggang katamtaman na amihan sa Bicol Region, Eastern Visayas at Silangan, Luzon. Kasama rin po ang Batanes, although medyo nag-easterlies po dun sa kanila. But, ang source niya galing pa rin dun sa high pressure na nag-generate po ng amihan. Huwebes po ng hapon, ang amihan po ay unti-unti na pong hihina sa may Bicol Region at Eastern Visayas at magiging northerly winds, patches of strong northerly winds sa may Sulu Archipelago at Visayas, paikot po dito sa LPA na papalapit po sa Mindanao at halos ay walang kahangin-hangin ang nasa bisinidad po nitong LPA, lalo po sa Mindanao, but there are still some thunderstorms expected, lalo po sa hapon ng gabi sa Mindanao, while dito po sa Visayas medyo malakas po ang mga ulan. Biyernes po ng hapon, pag tawid po ng LPA dito, tawid po yung LPA, okay, sa Mindanao, at pag landfall niya dito ay lalo siyang malulusaw at medyo wala na po ang amihan. Light winds lang po mula sa sirkulasyon itong LPA, mula sa east, sa Eastern Visayas, mula sa northeast, dito po sa Western Visayas at Sulu Archipelago, Pamalican at Manpulo, kasama po dyan. At sa Bicol Region, more of a easterly wind, napakahina po ang hangin, so medyo kalmado na po tayo sa Friday. And sa Sabado, lalong maging kalmado po ang Bicol Region, Visayas at Mindanao, habang natutunaw na po si LPA. And sa Linggo, mas lalo, okay? Kitang-kita po ninyo halos ang buong bansa ay kalmado except for Palawan na may konting winds from the northwest. Nag-respond po siya dito po sa napakahinang LPA na sa bisinidad po ng Visayas on Sunday. But still, there are rainfall that will happen. May mangyayari po mga pag-ulan. Papakita natin sa inyo. So, pagdating sa hangin, not a problem, okay? So, ito po yung rain forecast. So, mamayang hapon, yan po, mga kalat-kalat hanggang widespread rain sa may Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na po dito sa may Zamboanga Peninsula, mag-ingat po kayo dyan sa mga possible pong mga pagbabaha at mga pagguho ng lupa pag malalakas po ang mga thunderstorms. Bicol Region, not a problem. Cloudy conditions lamang. Thursday afternoon, move natin after 24 hours. Ang rainfall magiging concentrated na lang po dito sa may Visayas, lalo po sa may Bohol, Cebu. Mag-ingat po kayo dyan sa Thursday afternoon. At gayon din po sa Mindanao, mga isolated ones, Eastern Visayas, dito rin sa may Southern Bicol. At overall sa Bicol, cloudy lamang po. Buong Luzon ay mukhang lalabas po ang haring araw. Okay? And Friday morning, aakyat po yung kaulapan ng LPA. Parang magdi-disperse siya palabas. Okay? So, ang ulan ay mag-shift po dito sa Kabikulan, like Catanduanes, Albay, Sorsogon. And damay na rin ang Camarines Sur kasi minsan underestimated po ang forecast nito mga ulan. Pag sinabi natin 3 millimeters lang, in reality 11 millimeters. And Friday ng hapon, Biyernes ng hapon, mag-spread pa rin yung ulan sa Camarines Sur, like sa may Partido District, Rinconada. So mag-ingat po kayo sa mga possible po mga pagbabaha sa low-lying areas kasi may mga ulan na pag sobrang lakas na kahit na madali lang, nagbabaha na po yan. So, affected po ang Bicol sa Friday the 13th. And also dito po sa may Mimaropa, Sulu Archipelago, at Visayas. Sa Mindanao, may mga showers at thunderstorms din magaganap. Kasi nandyan pa rin yung LPA. Rest of Luzon, okay ang panahon. Saturday afternoon, mag-shift na po yung kaulapan ng LPA. Halos completely gone na po yung LPA. Although may pag-iikot pa rin siya. So, nandyan pa rin bilang isang shallow LPA. Magbibigay po ng mga thunderstorms sa Western Visayas, Panay, Guimaras, Negros, ganoon din po sa Palawan, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, at ibang bahagi po ng Mindanao. Eastern Visayas, medyo makakalibre sila, baka may sunshine na po yan.
dito rin po sa Bicol, may mga chances pa rin ng mga isolated showers and thunderstorms. And sa Luzon, Calabarzon, Metro Manila, cloudy conditions with some possible rain showers and thunderstorms. At dito rin po sa may Northern Luzon, sa may Aurora, may mga possible din po mga ulan. Sunday, medyo halos mag-improve na po ang panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa except for Central and Northern Luzon. May mga thunderstorms pa rin po gawa ng remnants ng mga natitirang ulap mula sa LPA 97W na completely dissipated na po siya. May konti pa rin pagkilos. Halos napakakalmado po ang hangin. Dito sa may Visayas at Masbate, halos walang hangin. Dito din po sa Bicol. So Sunday, it will be somewhat hot, sunny, mainit, malinsangan. Tataas na naman yung heat index up to 39 to 41. So, uminom lang po ng tubig. Dapat hydrated po tayo para hindi tayo karoon ng heat stroke, okay, o muscle cramps. So, yan po ating latest sa ulan. Kaya kung i-check natin rainfall accumulation, ang most of the rainfall for the next 3 days hanggang Sabado ay nakafocus po dito sa may Sulu Archipelago, Visayas. So more than 100 millimeters ang total rainfall forecast for the next 3 days. Kasama po Mindanao, Bicol, hindi masyado except for the eastern sections. Magkakaroon din po ng heavy rainfall, more than 50 millimeters ang total rainfall for the next 3 days. Hindi naman po alarming. Dito lang po sa may Visayas ang medyo alarming at Zamboanga Peninsula dahil po nandun po yung LPA. At bago tayong paalam, ito yung ating latest Global Tropics Hazards Outlook mula sa Climate Prediction Center ng NOAA, valid for the next 2 to 3 weeks. So alam natin ang third week ay medyo mataas na po ang uncertainty, but at least may picture kayo kung anong mangyayari. So unahin natin week 2, valid January 18 to January 24. Nakalagay pa dito since this was taken yesterday at pinapakita dito na medyo mataas by more than 40% ang tropical cyclone formation o pagbuo ng isang bagyo sa may Pilipinas, but i-hold out na po natin yan, okay? Dahil po ang nangyari ay medyo humihina yung LPA, so hindi na po matutuloy. Ang mangyayari lang po sa Pilipinas during the week of January 18 to 24 ay magkakaroon pa rin tayo ng more than 50 or more than 65% of above average rainfall. So may mga pag-ulan pa rin tayong mararanasan. Week 3, January 25 to January 31, same pa rin po hanggang katapusan ng Enero. Nasa more than 65% of above average rainfall ang Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Palawan, Mimaropa. Kasama pala Mimaropa sa Palawan, okay? Mindoro, Visayas, Sulu Archipelago, Bicol Region, while ang the rest of Luzon, kasama po Metro Manila, nasa more than 50% of above average rainfall. So, always bring your umbrellas and jackets. Okay, mga kapote, dalhin lang ninyo. Dahil po nandyan po ang threat of rainfall at risk of flooding. By the way, balikan natin yung graphs at ito pong areas ng Mindanao at Visayas ay patuloy pa rin nasa medium to high ang risk of flooding and landslide. So, take note for that. Okay. So, dyan muna natin tinatapos ang ating update. At I hope you'll have a good day, okay? Kahit na alam natin may maulan sa ibang areas ng ating bansa, but mostly cloudy. Enjoy muna natin itong medyo malamig na panahon, although hindi naman po masyadong kalamigan. And we'll see you again this weekend para ibigay sa inyo yung pinakalaita sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #Budweiser, be healthy and strong. And thank you so much for watching our channel.